lulutuin natin ngayon ay isang inspired recipe na isang Chinese food at ito yung tinatawag nilang braised fish. Kaya nagluto ako ng sarili kong version at yan naman yung gusto kong i-share sa inyo. Tama-tama din to sa mga naghahanap na budget-friendly na ulam. Kaya samahan mo na ako sa aking kusina at ituturo ko kung paano magluto nito. Welcome to Minang's Kitchen! So para dito sa ating recipe, ang napili kong gamitin yung tilapia kasi hindi siya matinik tapos malaman. Ang ganda kasi dito yung malalaman na isda yung gagamitin natin. Meron nga pala akong tip na ibibigay sa inyo. Kapag naglinis kayo ng isda, dito sa gitna, meron kayong makikitang dugo dyan. Tanggalin nyo yan o linisin nyo yan dahil makakabawas yan sa lansa nitong ating isda. So bago natin ito iprito, isison muna natin ng asin yung magkabilang side at saka yung gitna nitong ating tilapia. Papahiran nga din pala natin ng cornstarch yung magkabilang side nitong tilapia. So ngayon, magpiprito na tayo. Yung una apoy na gagamitin natin ay medium-high flame. Tapos maglagay kayo ng sapat na mantika para sa pagpiprito ng ating tilapia. Bago nyo ilagay yung isda, siguraduhin nyo na mainit na yung ating mantika. Yung oras ng pagpiprito natin, siguro mga 10 to 15 minutes or depende dun sa laki ng isda na mabibili ninyo. Ngayon, kapag nag-brown na yung isang side, baliktarin nyo at yung kabila naman ng prituhin ninyo. At habang nag-aantay tayo, baka ikaw hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At pwede mo ring i-follow ang Minang's Kitchen sa mga iba pang social media platforms, sa Facebook at sa IG. At habang nag-aantay pa rin tayo na maprito itong ating tilapia, naghiwa na ako ng mga aromatics natin. Bawang, sibuyas, luya, at saka itong ating spring onions. Yung white part niyan isasama natin sa paggisa at yung green part i-garnish natin. Ayan, tapos na natin maprito itong ating tilapia. Tanggalin muna natin yan sa kawali at itabi. Ngayon, gagawa naman tayo ng ating sauce. Dito pa rin sa kawali na to tayo magigisa. Bago nga pala natin umpisahan yung paggigisa, ibaba nyo muna yung apoy ninyo sa medium. Pagkatapos, ilagay nyo na magkakasunod or magkakasabay yung bawang, luya, sibuyas at yung white part ng ating spring onions. Maglalagay din tayo ng dried chilies. Binabad ko muna yan tapos tinanggalan ko ng buto. Igigisa lang natin ito for 30 seconds to 1 minute or hanggang sa lumabas lang yung kanyang aroma and flavor. Pagkatapos, maglagay na tayo ng water. At yung mga pampalasa natin, light soy sauce, oyster sauce, ground black pepper, at sugar. Ito naman pambalanse dun sa alat natin. Haluin niyo yan na maigi pagkatapos i-scrape nyo yung mga naiwan dun sa pinaprituhan natin kanina dun sa ilalim ng kawali. Masarap yan, pandagdag yan dun sa lasa ng sauce natin. Pagkatapos natin dyan, pwede na natin ilagay yung pinirito nating isda. So ito, isisimmer natin to for 2 to 3 minutes. At habang ginagawa natin yan, lalagyan natin ng sauce yung ibabaw nitong pinirito nating isda. Yung alat at tamis nga pala nito, i-adjust nyo na lang according to your preference. At panghuli, maglalagay tayo ng black vinegar. Para mahalo yung black vinegar dito sa ating sauce, medyo alug-alugin nyo lang yung kawali natin. And for the final touch, i-garnish na natin ng spring onions at syempre, huwag na natin ito patagalin pa, i-serve na natin ito agad. At ito na mga kaminang, ang aking version ng braised fish. Sana ay nagustuhan nyo itong isinare ko na recipe. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, comment kung ano masasabi mo dito sa ating recipe at i-share itong ating video. Okay, kain na!